Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kung kayo ay kawani ng gobyerno, ang pangunahing masasandalan ninyo sa panahon ng pangangailangan, lalo na sa pagreretiro, ay ang Government Service Insurance System o GSIS. Ito ang katapat ng SSS na para naman sa mga nasa pribadong sektor. Pero paano kung ang perang inihuhulog ninyo sa GSIS ay ginamit para mamuhunan sa online gambling? Ito ang natuklasan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. Mahigit 1 bilyong piso raw ang ininvest ng GSIS sa kumpanyang DigiPlus, isang online gambling platform. Naglagak ito ng investment noong ang bawat share ng kumpanya ay nasa 65 pesos. Ngayon, na halos 14 pesos na lang daw ito. Lugi raw ang GSIS kung gayon. Pero ang mas ipinagtataka ng senadora, bakit nag-invest ang GSIS sa online gambling gamit ang pera ng mga contributors nito? Kung GSIS member kayo, anong mararamdaman ninyo, kapanalig? Ilang buwan na ngang laman ng balita ang online gambling. Nagsalita na pati ang ating mga obispo laban sa mga panganib ng pagsusugal gamit ang cellphone. Ilang beses nang pinuna ni Cardinal Ambo David ang kawalan ng aksyon ng gobyerno sa online gambling. Katwiran daw ng pagkor-kita para sa gobyerno ang ipinapasok ng online na nagsusugal. Sayang naman daw ang dagdag sa pondo ng bayan kung tuluyang ipagbabawal ang online gambling. Ikanululungkot ito ni Cardinal Ambo dahil sa totoo lang, mas malaki ang tinatawag na social cost ng pagsusugal. Hindi matutumbasan ng anumang kita mula sa online gambling ang pinsalang iniwan ng pagsusugal sa buhay ng mga tao, kabilang ang mga kabataan. Nawawasak ang mga pamilya, nalulubog sa utang hanggang sa maligaw ng landas ang mga lulong sa pagsusugal, at nasisira ang kinabukasan ng mga kabataang hinahayaang gumamit ng mga online gambling apps. Abay, walang duda, krimen ang pagsusugal. Giit nga ni Cardinal Ambo. Kaya kapanalig, nakakadismayang ang perang pinaghihirapang impukin ng mga kawani ng gobyerno ay ginagamit para sa isang negosyong walang mabuting maidudulot. Marami namang pwedeng paglagakan ng pondo ang GSIS para lumago ito at mapakinabangan ng mga miyembro nito. Pero bakit sa online gambling pa? Sa ginawang ito ng ahensya, nagiging promoter ito ng isang gawaing inaalipin ang mga tao. Inilahan tulad nga ni Cardinal Ambo ang adiksyon sa online gambling na modern day slavery o pang-aalipin sa makabagong panahon. Dahil nasa kapangyarihan nila ang bantayan ang mga ahensya ng gobyerno, dapat lamang pagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas ang mistulang pagtaya ng GSIS sa online gambling. Ani Senador Ontiveros, ang ginawang ito ng GSIS ay batayan para balikan ang batas na lumikha sa ahensyang ito at ang mga pinahihintulutang paraan para tumubo ang perang ipinagkakatiwala sa kanila ng mga pampublikong manggagawa. Subaybayan natin ito, kapanalig, bantayan natin ito. Samantala, hindi pa buo ang isip ni Pangulong BBM kung dapat nga bang ipagbawal na ang online gambling sa ating bansa. Kaya ba niyang gawin sa online gambling platforms ang ginawa ng administrasyon niya sa mga kontrobersyal na mga pogo? Hindi katulad sa isyu ng pogo, walang binanggit si PBBM tungkol sa online gambling sa kanyang huling State of the Nation Address o SONA. Bakit kaya, kapanalig? Nasasayangan din ba siya sa kikitahin ng gobyerno mula dito? Hindi ba siyang isasakripisyo ang kapakanan ng mga kababayan nating nahumaling sa online na pagsusugal? Kaya kapanalig, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Akmang paalala,
ang mga salitang ito mula sa unang sulat sa Timoteo 6:9 para sa mga pinagkakatiwalaang nangangasiwa ng ambag ng mga miyembro ng GSIS. Sa pag-invest sa online gambling, hindi malayong dalhin ng GSIS ang mga miyembro nito sa kapahamakan. Kapanalig, ipagdasal po natin na naway ang mga namumuno sa pamahalaan tulad sa GSIS ay matitino ang isipan, tuwid ang isipan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.